ang lingkod na iyong gagamitin sa mga sandali ito na maghahayag ng mabuting balita. Ang aming team leader, Sir Chris Raya, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin sa ngalan ng mga anak ng Diyos Santo. Amen. Lapakan natin Diyos. Amen. Good morning. Praise the Lord. Basahin natin ang unang Tesalonica, chapter 5, verse 18. Ang ating tema, every Saturday na hindi na Tuesday, ang Tuesday ang gospel, ang Saturday ang pag-aaral, no? Paglago at paghuhubo. Ito pa rin tayo, growth and development. Yung ating paglago at kung paano tayo hinuhubog sa larangan ng pag-aaral. Ito pa rin yung ating tema, ha? Paglago at paghuhubog. Ang pamagat ng mensahe natin ngayon ay pinamagatan natin itong pagpapatawad at paggaling. Forgiveness and healing. Unang Tesalonica, Kabanata 5, Talata 18. Ang sabi dito ay ganito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Baka natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Okay, manatili tayo nakatayo. At opening prayer si Brother Aoy, pag-pray yung ating pangangaral. No, opening prayer lang sa para yung pangangaral natin ay pagpalain ni Lord. Okay, manalangin tayo muli. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ipapasalamat kami patuloy sa iyo, Panginoon, sapagkat lagi magkumunitipon sa dakong ito. Yes, Lord. Upang patuloy na mag-aral, makinig ng iyong pakapahayagan sa mga ginagamit mo sa kapanahunan. Aming dalangin, Panginoon, na samahan kami sa oras nito simula hanggang mamaya sa buong maghapon. Gabayan ang bawat isa sa amin at hayaan mo na ang magagabayan mo ay laging mayroong kaligtasan at pagpalain ang araw na ito hanggang mamaya sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yeah, thank you. Yung malakas naman na palakpak sa Diyos. God is good. And all the time. Sumigaw. Sa galak. Yun. Okay, makakaupo na tayo sa presensya ng Panginoon. Ang ating pag-aaral tuwing Sabado ay paglago at paghuhubog. Paano nga ba tayo lalago sa ating pag-aaral at paano nga ba tayo hinuhubog? Mahalagang maintindihan natin yun, ha? Growth and development. Lumalago, hindi lang basta lumalago, kundi hinuhubog sa paglago. At ang mensahe na gagamitin ng Panginoon sa atin upang mangyari ang paglago at paghubog ay pinamagatan natin itong forgiveness and healing. Pakiulit. Forgiveness and healing. Pagpapatawad at paggaling. Natatandaan niyo ba ang Panginoong Jesucristo nung siya'y nangangaral sa bahay na halos wala ng
mahulugan ng karayom sa dami ng nakikinig. At nang dumating doon, yung 4 na magkakaibigan na dala nila ang paralitiko, noong mga panahon na yun, hindi sila nawala ng pag-asa na ang paralitikong dala nila, mailapit nila kay Jesus. So hindi nga mailapit kasi napakaraming ang tao. So ang ginawa ng 4 na magkakaibigan, umakyat sila sa bubungan ng bahay kung nasaan si Jesucristo naman nasa loob, nangangaral. So ang ginawa ng 4 na magkakaibigan na ito, binakbak nila yung bubungan, yung bahay kung saan naroroon ang Panginoong Jesucristo. Binutas nila yun. At nang binutas nila yun, inihugos ang paralitiko sa harapan niya at nasabi niya, ngayon din pinatatawad ka sa iyong kasalanan. Bakit niya nilalapastangan ang pangalan ng Diyos? Kalapastanganan ito sapagkat ang Diyos lang ang nakapagpapatawad ng kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, alin ba ang madali? Ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umalis ka na at magaling ka na. Di ba? Napakaigli nga naman ang salitang pinatatawad ka sa iyong kasalanan. Kasi yung salitang pagpapatawad ng Panginoon, yun ang pinagbubuhatan ng kagalingan. Kaya gumaling ang paralitiko kasi pinatawad siya. Ito ngayon ang mensahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung tayo lamang ay magpapatawad, gagaling ikaw na nagpatawad at gagaling din ang iyong pinatawad. Kaya ang sabi dito sa ating binasa, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Lahat daw ng pagkakataon na nangyayari sa atin ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Lalo na tayong lahat na nakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Now, tingnan niyo po. Forgiveness and healing. Pagpapaliwanag ito sa kahalagahan ng pagpapatawad sa spiritual na paggaling. So, yung ating bibigyan ng diin ay tutukoy sa spiritual na kagalingan. Pag sinabi nating spiritual, hindi natin ito binabase sa literal o physical na anyo o kalagayan. Ang pagpapatawad ay nakapagpapagaling spiritually. Paano nakakaapekto ang hindi pagpapatawad naman sa ating kalusugan? Ano yung epekto nito pag hindi ka nagpatawad? Ano yung epekto niyan sa ating kalusugan at sa ating relasyon sa kanila? Pag hindi nagpatawad ang tao, mayroon yan malaking impact sa iyo. At mayroon din yang malaking impact doon sa hindi mo pinapatawad. Ito ngayon ang ating pag-aaralan. Number 1. Ano ang pagpapatawad? Ano ang pagpapatawad? Ating suriin. Suriin natin ngayon ang kahulugan ng pagpapatawad. Now, tingnan po ninyo, hindi lamang pagtanggap, kundi ang tunay na pagtanggap at pagpapalaya sa galit at sama ng loob. Ano yung pagpapatawad? Kung ating susuriin ang kahulugan ng pagpapatawad, hindi lamang pagtanggap, kundi ang tunay na pagtanggap at pagpapalaya sa galit at sama ng loob. Ano ang pagpapatawad? Kung ating susuriin ang kahulugan ng pagpapatawad, hindi lamang pagtanggap,
sa nangyari. Ang pagpapatawad, hindi mo lamang tinanggap kung ano yung nangyari, kundi ang tunay na pagtanggap at pagpapalaya sa galit at sama ng loob. Ang kahulugan ng pagpapatawad ay pagpapalaya sa galit at sama ng loob. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad, kung ating susuriin, hindi lang pala tanggapin mo yung taong pinatawad mo, kundi ito ay kumakatawan sa kalagayang pagpapalaya sa galit at sama ng loob. Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 21 to 24, narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalaala mo may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Tignan ninyo. Kung ihahandog mo daw ang sarili mo sa Diyos, ibig sabihin ng paghahandog, pagbibigay ng sarili sa Diyos. Noong unang panahon, gumagamit tayo ng mga hayop sinusunog at natapos na yung ganong kaugalian ng pagsusunog ng mga hayop bilang handog. Dahil meron ng alternative na ipinalit, pinakamatinding kapalit nito ay ang pag-alay ng katawan ni Kristo mismo. Siya na lang ang handog sa kapatawaran ng kalahatan, pangkalahatan. Ngayon naman yung handog, tapos nang ihandog ang hayop, tapos nang ihandog mismo ang katawan ni Kristo, ang pangatlong handog na gagawin naman dito ay yung ating mga sarili. At kung maglilingkod daw tayo sa Diyos bilang handog, at kung maalaala mo may nagagalit na tao sa iyo, o mayroon kang sama ng loob at galit sa Kanya, itigil mo muna ang paglilingkod mo. Makipagkasundo ka muna sa Kanya. Itigil mo muna ang paglilingkod mo. Makipagkasundo ka muna sa Kanya, makipag-ayos ka. At kapag naayos mo na yon, saka ka bumalik para maglingkod. Kaya kung susuriin natin ang katotohanan kung ano ang pagpapatawad, ang kahulugan nito ay hindi lang pagtanggap o pag-accept na tayo ay mahina, tayo ay nagkakasala. Dapat nating maintindihan na ito ay nakapagpapalaya ng galit at sama ng loob. Kung makikipagkasundo tayo. Kaya di ba lagi ko sa inyong sinasabi yan? Ano naman ang kwento ng paglilingkod natin? Kung galit kayo sa kasama nyo at hindi nyo kayang tanggapin, hindi nyo kayang mahalin. Yung mahal talaga ha? Yung mahal na mahal mo talaga. Pag hindi mo yan kayang gawin, iwag ko munang maglingkod. Kasi galit ka sa kasama mo eh. Anong sasabihin ko sa inyo? Ang pagpapatawad ay hindi lang pagtanggap, kundi ito'y mayroong spiritual na kahulugan, pagtanggap ang tanggal ito ng galit at sama ng loob sa kaibuturan ng ating puso. Kaya ang ano ang dapat gawin? Makipagkasundo.